Kaugnay pa rin sa krisis sa Zamboanga City, makakapanayam natin si Secretary Ging Deles, Presidential Advisor on the Peace Process. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga, Cara. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig. Okay, ma'am, pabor po ba kayo doon sa naunang kondisyon ni MNLF Chairman Nur Miswari na bigyan sila ng Safe Conduct Pass kapalit ng paglaya ng lahat ng bihag? O kaisa kayo ni Pangulong Aquino sa hindi pagsang-ayon dito sa proposal na ito? Alam niyo, hindi ako, wala magsabi, no? Yung mga tao on the ground, and we know the President is there, sila yung nag-aaral ng sitwasyon. Ang trabaho ng OPAC is for the negotiated political settlement. Itong mga ganitong sitwasyon is properly handled by the security people who are there together with the President. Pero ang alam ko, ang naririnig, at siguro naman ang talagang hindi maaalis na ang requirement ng that peace will always have to be with justice. That peace will always have to have accountabilities. Na hindi maaaring magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan kung hindi ka makaka-enforce ng rule of law. No, pero yung specifics nitong kung anumang conditions, wala ako sa lugar na mag-comment dyan. But I trust that the President is looking at the big picture kung ano yung mga pangkakailangan gawin para sa proteksyon ng mga kababayan natin sa Zamboanga at ginagawa niya yung decision base dito. Okay, ma'am, may tanong po sa inyo ang aking partner na si Howie Severino. Good morning, Howie. Yes, Secretary Deles, nakausap niyo raw si Javier Malik, yung commander ng ground forces dyan ng MNLF sa Zamboanga. Oo, nung Martes. Dahil nga at that particular time, alam mo, hindi pa ganun kalala yung sitwasyon noon. Naghahanap nga paano ba sino ba yung pwedeng makausap at nakadating sa akin na gusto niya daw ako ang kausapin, so tinawagan ko siya. At sinabi niya, ayaw niya rin yung nangyayari. May lahat naman ng problema, may solusyon. Dapat daw si Chair Miswari ang aking kausapin. Sabi ko, sige, ano ba yung numerong kung saan ko siya pwede tawagan? Sabi niya, ayusin niya para makapag-usap kami. Hindi na siya bumalik sa akin. At nung tinawagan ko siya uli, mga 1 hour later akong naghihintay, ay hindi na siya sumagot. Pero alam natin na si Mayor Ben Climaco ay nakausap rin si Malik. Siya nga nagsabi sa akin na gusto daw akong kausapin ni Javier Malik. At nakausap niya si Miswari, at ang sinabi ni Miswari sa kanya, hindi niya responsibilidad kung ano yung ginagawa. Doon na nabigyan sila ng malayang pagdesisyon kung anong aksyon ang kukunin nila at hindi daw siya. Pero si Javier Malik naman, klarong sinasabi na si Miswari ang dapat magdesisyon dito. So, in other words, hindi malinaw po kung sino talagang nagdedesisyon kung anong magiging aksyon nila. Doon sa pag-uusap sa kanila, isa naman ito doon sa maraming kaguluhang mensahe na ibinibigay nila sa simula't simula pa. Kahit na yung interpretasyon nila kung ano nangyayari, yung dalawang spokesperson, sabi nung isa ay peaceful rally, kaya lang nga may armas. Sabi nung isa, hindi pang peaceful rally yan, talagang independence march yan. At tapos, independence pero comply with the 1996 Final Peace Agreement na hindi naman independence ang pinag-uusapan kung hindi autonomiya. So hindi ito unang beses na nag-iiba-iba at mahirap intindihin, at therefore yung tanong mo nga lagi ano ba talaga? So ano ba ho ang sinabi ni Malik sa inyo? Ano ba ang pakay nila? Ano bang goals nila? Wala, hindi na kami pumasok doon kasi ang sabi niya, mahaba siyang nagsalita tungkol sa ayaw rin namin itong nangyayari, ayaw namin itong mga batang hindi nakakapag-aral, yung mga nasasaktan, pero wala namang, yun na nga, walang problema, walang solusyon, pero si Chair ang iyong kausapin. So, hindi na kami nag-usap pa kung ano ba yung mga nga daw, at ang inaasahan ko na si Chair
ang magsasabi pero hindi na tinanggap yung tawag ko. Pero ma'am, alam naman po natin na bago pa man sila sumalakay dito sa Zamboanga City, ay alam na natin na hindi masaya itong MNLF, partikular dun sa Bangsamoro Peace Agreement dahil ang sinasabi nga na baliwala raw ng pamahalaan itong 1996 Peace Agreement sa MNLF at nabibigyan ngayon ng atensyon yung Bangsamoro Framework Agreement with the MILF. Anong pananaw niyo po rito? Yung unang ipaklaro na ang gumalaw sa Zamboanga, hindi yan ang buong MNLF. Opo. At nung nangyari yung pirmahan ng framework agreement, ay may mga mensahe ang MNLF. Ito ay among senior leaders also, as well as doon sa communities na on the ground, nagsasabi that they support it, gusto nilang mangyari itong kapayapaan at nananawagan nga sa kanilang mga leader mag-unite dahil ang gusto nila ay magkaroon na talaga ng pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran. So hindi, pag sinasabing hindi masaya ang MNLF, ang nagsasabi lang noon na hindi siya masaya ay si Miswari. Okay. Na ang naririnig naman natin sa nakakarami ay syempre ayaw nilang maetsapwera at lagi naman nating sinasabi hindi naman kayo maetsapwera yung bagong batas, yung Bangsamoro Basic Law, hindi yan pang MILF. In fact, sa elections, sabi nila 2016 elections para makapagpili ng tuwiran ang mga taga Bangsamoro kung sinong gusto nilang mamuno sa kanila. So ang sinasabi niyo po isang faction lamang within the MNLF itong sumalakay dito sa Zamboanga at hindi sang-ayon dito sa Bangsamoro Framework Agreement. Gaano po kalaki or kaliit itong faction na ito at gaano sila ka-influential? Well, ang kinikilala naman na si Miswari ay meron talagang loyal at passionate, no? Kagaya na nga niyan si Javier Malik. At nakabase primarily in Sulu. Siguro kailangan pansinin na nung nangyari ito sa Sulu, marami ng mga ng MNLF doon sa ibang mga lugar, sa Central Mindanao, alam ko sa Lanao, sa Davao, Maguindanao, na nagsasabi hindi namin sinusuportahan yan. At may mga senior leaders na nagsabi na solo siya diyang kumilos. So, ano naman yan? Yan yung lay of the land in terms of MNLF. Pero ang siguro kailangan ring alalahanin na while hindi siya masaya, the reality is merong pag-uusap sa kanya through the Tripartite Implementation Review na nagsimula pa noong 2007 at pinagpapatuloy namin at merong ngang nakatakdang usapin sana sa Yogyakarta nung Lunes na nakaraan. Itong September 16, 2 days ago, we were supposed to be there. Sinabihan sila ng Indonesia, sinabihan kami, pumayag kami. Ang alam ko, pumayag sila. Biyernes lang nag-usap sila ng Indonesia, tapos nung Lunes ay kumilos ng ganito. So, parang sinasabi kumilos dahil hindi sila pinapansin, pero meron kami nakaschedule na meeting nitong 16th, na siya ngayon ang hindi pwedeng makapunta dahil sa sitwasyon daw sa Zamboanga na sila naman ang nagsimula. Yeah, Secretary Deles, gusto ko lang pong tanungin, to what extent is there an ethnic angle in this? Kasi tila karamihan po ng mga rebelde dyan sa Zamboanga ay mga Tausug and yung MNLF, which is, I guess, composed mostly of Tausugs, nagrereklamo po sila tungkol dito sa itong framework agreement, the agreement struck with the MILF, which is composed mostly of Maguindanao and Maranao. Ano kaya, do the Tausugs feel left out of the peace process now? May ganun bang kayong iniisip na anggulo? So, Tausug, certainly, ang main loyalist force ni Miswari ay talagang Tausug. Pero is that the view of the entire Tausug? Meron ng mga resolutions pagkatapos nagkaroon ng framework agreement, nagkaroon ng malawakang konsultasyon doon sa Hulo that was led by the local government at nandun lahat, pinasalita. Lahat ng natanggap naming resolution was in support pero sinasabi nga na gusto nila na kasali sila, pinariringgan at gusto nila yung mga consultations would continue. Pero walang nagsasabi na ayaw namin ito. Ang sinasabi lang,
yung sinasabing na yung pinapangako na magiging inclusive na process ay sadyang mangyari. So alam ko si Ms. Wari nagpunta doon sa malawakang konsultasyon na ito at hindi siya pinagsalita para makinig rin siya. At the predominant message that we have been getting all over is they want peace and development. They know it cannot be lasting peace kung merong na-exclude. Kaya nga, ang ginawa natin doon sa Transition Commission, inimbitahan natin ang MNLF, dalawang faksyon, na mag-nominate, tinanggihan nila. Nevertheless, meron doon, marami nga ang tausug. Ang pinakamaraming grupo na nandun sa Transition Commission, ang pinakamalaking ethnic grouping ay tausug. Meron representative ang Kristiyano, may representative na ni-nominate ng mga LGU. Dahil yun nga yung ating pakay na ito yung pagkakataon kung saan ang buong Bangsamoro sana ay mag-usap ano ba ang gusto nilang mangyari dito. Ms. Wari was never excluded dun sa pag-uusap namin sa tripartite implementation review, lahat ng iaahin. Sasabihin ito ang problema nila, lahat ng iaahin na proposal siya ang tumatanggi. Kaya Okay. mukhang yung na siya ang hindi, siya ay marginalized. Sa totoo, siya ang laging tumatanggi ng proposal na nilalahat. Okay, Secretary Darius, just one last question. Do you think this is an act of rebellion? No. Well, yun ang sinasabi nila, no? But I do not, in all my understanding of what rebellion is. Rebellion, galit ka sa central government. Rebellion, lalabanan mo ang central government. At lalabanan mo, ay aatakihin mo, hindi ka naniniwala, aatakihin mo yung mga puwersa ng gobyerno that is able to secure the rule of law. And itong pagkikilos na ito, kung hindi nagmagitan sa mga sibilyan, na kumuha ng mga, gumamit ng mga tinatawag na human shields, na nagsunog ng mga bahay, hindi yan, in my understanding, that is not a legitimate action of someone who is saying he is rebelling for a better cause. It is for me, you do not damage your own people. And we know that the most affected communities doon sa Zamboanga are Muslim poor communities. Hindi mo guguluhin ang sarili mong mga community at sinasabi mong constituency mo kung dahil nagre-rebelde ka. So if not an act of rebellion, it's an act of terrorism? Mahirap, alam natin, mahirap, ayokong gumamit ng word ng terrorism dahil kahit na yung batas nahirapan dito, no? Pero certainly, tinakot ang mga tao, pinangamba, hindi pinakilos ng tao. Hanggang ngayon, ang trauma ay mabigat. Hindi lang doon sa mga diretsong na hostage, kundi ang kabuong Zamboanga, at in fact, ang buong Mindanao dahil natatakot na baka may pagkikilos ring ganyang nangyayari. So yun yung whether or not you call that terrorism, certainly it is an action that puts pressure on people, that puts a gun on it, when you cannot even understand what is it that he really wants. Okay, maraming salamat, Secretary Ging Deles, Presidential Advisor on the Peace Process.